Kinabukasan, magandang gising ni Bianca dahil sa nangyari sa kanila kagabi ng kasintahang CEO. Madaling araw pa lang at bumaba na si Bianca para ipaghanda si Connor ng almusal. Sunny side up egg, cheese dog at glazed ham ang inihanda niya kay Connor na lulutuin. Pinanood lang siya ng mga kasambahay ni Connor na gumagalaw sa kusina. Pakanta-kanta pa si Bianca habang nagpiprito. Bigla siya napatitig sa talong, bigla siyang may naalala. Kagabi kasi sinubukan niyang tikman ng mahaba at matabang talong ni Connor na nagpatirik sa kanyang mata. Tingnan mo si Ma'am O, ano kaya meron sa talong? Bakit kaya ibang titig niya? Sabi ng isang katulong si isang katulong. Ay ewan, baka may sira o kaya uod, sabi naman ng isa. Wala silang idea dahil nga nasa 3 dipa ang layo nila kay Bianca. Titig na titig pa rin si Bianca sa talong hanggang hindi na niya namalaya na nasusunog na palang piniprito niyang hotdog. Yung mga katulong pa yung nakapansin kaya lang nabalik sa ulirat si Bianca. Umaapoy ng kawaling na makita niya. Nagpanik ang mga katulong at nagsisigaw. Si Bianca naman ay agad na nagpunta ng banyo at kumuha ng 1 timbang tubig. Hala, masusunog tayo! Dali, tumawag kayo ng bumbero! At dahil oras na rin ang gising ni Connor ay dali-dali tong bumaba para sana hanapin si Bianca. Ngunit ang mga nagkakagulong katulong niya ang naabutan niya sa kusina. Siyang dating naman ni Bianca na may buhat ni 1 timbang na tubig. Kala mong kay laki ng katawan nitong binuhatan timba at binuhos sa kawaling umaapoy. Bianca, don't move closer to the stove. Bianca! Saway na nag-aalalang si Connor. Hinila niya si Bianca palayo sa kusina at hinayaan na lang ang mga katulong na mag-apula ng apoy. Dumating din ang mayordoma ng may dalang fire extinguisher kaya namatay naman ang apoy. Takot na takot si Bianca na umakap kay Connor. Panay ang hingi niya ng sorry dahil kamuntik na nasunog ang mansyon dahil sa pangingialam niya sa kusina. I'm sorry, paulit-ulit niyang sambit. Naisip ko lang na ipagluto ka ng breakfast tapos ganito pa. Hindi naman nagalit si Connor. Honestly, he finds it sweet. Para maisipan ni Bianca na ipagluto siya ng almusal sa kabila ng pagod na inabot dito sa kama ay lalong humanga si Connor sa dalaga. It's okay, kahit na masunog mo pa itong buong mansyon, ayos lang. Hindi ako magagalit. Saad ni Connor sa nobya habang yakap-yakap pa rin ito. Ramdam niyang panginginig ni Bianca kaya minabuti niyang yayain ito sa taas but Bianca refused. Sir, mukhang malalim ang iniisip ni Ma'am Bianca. Feeling ko po kailangan niya muna magpahinga. Singit na isang katulong. How can you say that? Nagtataka tuloy si Connor. If masama na palang pakiramdam nito ay bakit pa nagluto? Nakatulala lang po kasi siya sa talong. Para pong ang lalim ng iniisip niya. Hindi niya po tuloy napansin na nasusunog na yung piniprito niya. Huli na para pandilata ni Bianca ang kasambahay. Hiyang-hiya siya kay Connor. Baka isipin nito na madumi ang isip niya. Really? Gustong matawa ni Connor? Nagpipigil lamang siya. Natawa siya sa talong at ang dahilan ng pagkasunog sa kusina. Kagabi kasi ay sarap na sarap si Bianca sa talong niya at parang ayaw na nitong bitawan. Pilyo niyang binulungan si Bianca at tinanong, Babe, yung talong ba sa kusina ay kasing laki at haba ng talong ko? Hindi sumagot si Bianca. Bumitaw siya sa pagkakaakap ni Connor sa kanya at nag-walk out. Natatawa naman siyang sinundan ni Connor. Babe, ano ba masama sa tinanong ko? Hindi pa rin kumikibo si Bianca. Okay lang sa akin, huwag ka na mahiya. Ako rin naman ganyan kapag nakakita ako ng tahong at mani ikaw yung naisip ko. Ewan ko sa'yo, Connor. Kamuntik na nga nasunog ang bahay mo, puro ka pa kalokohan dyan. At dahil alam ni Connor kung anong makakapagpawala ng inis ni Bianca, ay hinila niya ito tinulak pahiga sa kama. Mabilis niya itong kinabubawan at pinaliguan ng halik. Habang hinahalikan niya ito'y eksperto naman niyang hinuhubad, ang suot nitong damit nang hindi napuputol ang kanilang halikan. Sabi na sinasadya ko magalit-gilitan para amuhin kita Babe, hindi ko naman kailangan magtampo pa, palagi kitang aamuhin. Natawa na lang si Bianca dahil may katotohanan naman ang sinasabi ni Connor. Again, may nangyari na naman sa kanila. Dahil nagkasarapan at nagkabitinan, hindi nila napansin ang oras. Sobrang late na kung papasok pa sila sa office. Okay lang kung si Connor lang ang papasok ng late, kaso kung pati si Bianca ay tsak na malaking issue na naman. Connor decided na to go to work na lang. Niyaya na lang niya si Bianca na mamasyal. Sa ngayon hindi pa pwedeng makita sila ng publiko na magkasama
kaya naisip ni Connor na dalhin na lang si Bianca sa kanyang private island. Lula na isang private helicopter ay dinala ni Connor ang babaeng minamahal niya ngayon sa isang isla na binili niya noon para kay Dorothy. Mabuti na lang at hindi niya pa ito naibigay kay Dorothy dahil sa ibang babae pala ito nararapat ibigay. Saan ba kasi tayo pupunta? Bakit kailangan pa natin sumakay sa helicopter? Basta malalaman mo din mamaya. Wala silang kahit na anong dala maliban sa sarili nila. Mga 3 oras ang biniyahe nila bago sila makarating doon. Ito ay isang lugar na walang tao dahil mga pribado ito. Tanging sila lang at ang caretaker ang naroroon. Kaagad silang sinalubong ni Mang Isyong, ang matandang tagapag-ingat ng isla. Magandang tanghali po. Bati nito sa kanila. Napatingin na matanda kay Bianca. Magandang tanghali po, ma'am. Sasabihin sana nitong Ma'am Dorothy kaso biglang sumingit si Connor. Mang Isyong, siya po si Bianca. Girlfriend ko po. Pagpapakilala niya kay Bianca. Alam ni Connor na nagtataka ito dahil lang alam nitong isasama ni Connor ay Dorothy ang pangalan, kaya inunahan niya na ito dahil baka tawagin pa si Bianca na Ma'am Dorothy. Magandang tanghali po, Ma'am Bianca. Nagets naman ng matanda ang ibig mangyari ni Connor. Sige po, Mang Isyong, pasok na po muna kami sa loob. Itong kasama ko medyo napagod sa biyahe eh. O sige po, maayos na po't kompletong mga gamit sa loob. Tawagin niyo na lang po ako sa may kubo ko kapag may ipag-uutos po kayo. Pagkaalis ng matanday hinapit na kaagad ni Connor ang bewang ni Bianca. Papasok na sana sila sa rest house nang biglang huminto si Bianca. Mag-picture muna tayo. Wala pa tayong picture na nasa outdoor eh. Hindi sumagot si Connor kaya agad na nagbawi si Bianca ng sabi. Ay, wag na lang pala. Siguro iniisip mo na baka kumalat ulit itong mga picture. Ibabalik na sana ni Bianca ang cellphone sa bulsa nang bigla itong agawin ni Connor sa kanya. Si Connor mismong kumuha ng larawan nila. Ninakawan pa siya nito ng halik sa pangalawang shot. Kitang-kita tuloy sa picture ang labis na pagkagulat ni Bianca. Okay lang kahit kumalat. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Pambawi ni Connor. Hinawakan niyang kamay nila ni Bianca at sa kanya ito hinila sa may dalampasigan. Walang takot silang naglakad na magkahawak kamay. Hindi iniisip niya baka may makakita sa kanila. Dito sa isla na ito ay malaya silang gawin ng lahat ng nais nilang gawin. Soon, magagawa rin natin to sa Manila. Kapag napirmahan ko ng divorce paper ay magiging maayos din sa atin ang lahat. But for now, let's capture every moment. Mag-picture pa tayo tapos saka tayo mamili kung anong picture ang ipapaportrait natin. A luxurious vacation in this private island. Super bonding ang ginawa nila with beach activities like kayak, jet ski at swimming. Hindi pinalagpas ni Bianca ang bawat sandali. Lahat na activities nila ay kinuhanan niya ng pictures. Can't wait to upload it, sabi niya sa hangin nang hindi sinasadyang iparinig kay Connor. Napalingon tuloy si Connor sa kanya. Soon babe, soon. Narito sila ngayon sa dalampasigan. Naisip ni Connor na yayain ang dalaga sa rest house upang makapagpahinga na. But Bianca demanded 1 more hour. Dito naman sila mag-overnight kaya naisip ni Connor na pagbigyan ng kasintahan. Kumuha siya ng bearing can at pulutan sa ref at dinala yun sa dalampasigan. Kalmado ang paligid, malamig ang simoy ng hangin at wala silang alalahanin. Masaya silang nagkwentuhan habang umiinom. Tanggap na lang ni Bianca ay hindi na matapos ang gabing kasama niya. Si Connor na walang matang nakamasid. Ini-enjoy lang nila ang moment hanggang sa hindi na nila namamalay na nakakarami na pala sila. Nakatulog na si Bianca sa balikat ni Connor. Kaya naman para ipasok sa rest house ay binuhat na lang ni Connor si Bianca na para bang bagong kasal. Very cozy and aesthetic ang disenyo ng rest house. White and wood ang theme, kaya naman masarap sa mata. Hindi na nakita ni Bianca dahil nga nakatulog na siya. Si Connor naman ay masaya lang siyang pinagmamasdan habang natutulog. Habang natutulog si Bianca ay naisip ni Connor na pakialaman ang CP nito. Muli niyang tinignan ng mga nakapture ni Bianca ang larawan at pumili siya ng isa sa ina-upload niya. Ang napili niya ay yung magkayakap sila ni Bianca pero mukha lang ni Bianca ang kita at likod lang ni Connor. In-upload ni Connor ang larawan na yun upang ipaalam sa lahat na may nagmamay-ari na sa puso ni Bianca. #low-key relationship ang caption. Pilyong binalik ni Connor ang phone ni Bianca at saka tinabihan nitong matulog. Bukas din kasi kailangan na nilang umuwi. Samantala, sa pag-upload na ginawa ni Connor ay maraming napaisip kung sino
ang lalaking kasama ni Bianca sa picture. It looks like that they were in a vacation in a private island. Isip ng iba, ang lahat ay inisip na simpleng relasyon lamang ang meron si Bianca at ang lalaking kasama niya sa larawan. Pero hindi nila malulokong isang taong mas lubos na nakakilala kay Connor. Kahit na likod lamang ng isang lalaki, ang makikita sa larawan ay alam na alam ni Dorothy na asawa niya yun. Bakit Bianca? Bakit hindi mo ko sinunod? Bakit hindi ka pa nagpapakalayo-layo? Sambit ni Dorothy matapos makitang upload ni Bianca na si Connor ang may gawa. Bianca's POV. Alas 8 ng umaga kami umalis sa island at dumating naman kami sa Manila ng 11 a.m. Sa likod ng mansyon lumanding ang private helicopter na sinakyan namin. Hawak kami pa kami niglakad patungong mansyon. As usual, sobrang clingy ni Connor. Akala mo hindi napagod sa mga beach activities na ginawa namin kahapon. In fairness sa kanya, hindi na niya ako niyaya pang magtalik sa villa. If niyaya kasi niya ako, first time ko sigurong tatanggihan siya. Patang-pata kasi ako mula biyahe hanggang activities. But overall, sulit ang ginawa naming sweet escape. Medyo bitin pero ayon kay Connor ay pagmamayari daw niya yun, kaya anytime na gustuhin namin ay pwede kaming bumalik-balik. Pagkapasok namin sa mansyon ay naabutan kong abala ang lahat ng kasambahay ni Connor. May mga general cleaning ito sa mansyon. Balita akong may tinanong si Connor sa mayordoma, pero hindi ko naman narinig. Basta tumangula ang mayordoma at muli na akong nilapitan ni Connor at tinawakan sa kamay at tumakyat na kami sa itaas. Honestly, gusto ko pa talagang matulog dahil feeling ko'y bitin ang tinulog ko sa island. Total ay hindi naman na kami makakapasok sa work ay maglalaan ako ng oras ngayon para matulog at magpahinga. Si Connor nagbukas ng pinto para sa akin. Ako naman ay bagsak balikat na nakasunod sa kanya. Dumiretso kaagad ako sa kama dahil hinihila nitong katawan ko, ngunit nagulat ako nang sanyasan ako ni Connor. Come here babe, I have something to show you. Nakatayo siya sa may pintuan ng walk-in closet ni Ma'am Dorothy. Kaagad naman ako sumunod sa kanya. Maya-may nalaki ang aking mata. What is the meaning of this? Manghang tanong ko. Ibang-iba na kasi ngayon ang disenyo ng walk-in closet ni Dr. Dorothy. Nakapasok na ako dito last time kaya masasabi ko talagang ang laki na pinagkaiba nito ngayon kumpara noon. From now on, sayo ng walk-in closet na to. Kulang pa nga mga gamit dito dahil kahapon ko pa lang to pinaayos. But don't worry, just like Dorothy's closet, pupunuin natin yun. Sobrang saya ko dahil may nakalagay na malaking neon lights na color pink. Ang ilaw at Bianca ang nakasulat. May mga nakita ko mga damit, napakaraming damit na halos lahat ay may price tag pa. Ang sapatos at sandals na nakakahon pa. As in sobrang dami. May maliit, may malalaki ring kahon at isang tambak na paper bag na sa tingin ko yung mga designer dress at undies ang laman. Pinakagusto ko yung vanity mirror na wala noon tapos biglang meron na ngayon. Totally nawala yung antok ko. Do you want to organize it or iutos ko na lang sa mga maid? Tanong ni Connor sa akin habang nakasandal sa may pintuan. Ha? Siyempre gusto ko ako yung mag-aayos nito. Sagot ko naman. Akala ko inaantok ka. Napansin pala niyang panlalata ko. Inaantok? Hindi hindi na. Kahit sino naman ay mawawala talaga yung antok kapag may ganito. I'm a spoiled GF of a CEO. Lahat ng ito'y first time ko lang nagkaroon. Kung dati ilang piraso lang ang damit ko na bibili lang sa Tiangge, ngayon isang damakmak na. Tinawanan lang niya ako. Sigurado ka? Ako kasi, bala ko pang matulog Sige na, matulog ka na. Aayusin ko muna to saka ko matutulog. Nilapitan ko siya para yakapin. Thank you, I love you talaga. Sabi ko habang kumikinang-kinang pang mga mata. Okay. Tatalikod na sana si Connor na bigla kong maalala na may gusto pa nga pala akong itanong sa kanya. Babe, nasan nga pala yung mga gamit ni Dr. Dorothy? Tinapon mo ba? Alam ko sobrang yaman ni Connor kaya hindi niya panghihinayangan na itapon na lang sa basurahan ang mga gamit ng asawa. Alam ko rin na ayaw niya itong ipagamit sa akin dahil maaring maalala niyang asawa niya kapag nakita niyang suot-suot kong mga gamit nito. Kaso lang bilang katulad ko na isang galing sa hirap, ay panghihinayangan ko talaga ang mga ito lalo na't hindi birong mga presyo nito. Hindi, pinalabas ko lang. Nandoon sa basement lahat. Bakit mo na itanong? Kaswal na sagot niya. Parang may isang matulis na bagay na sinaksak sa aking dibdib.
Hindi ko alam why it hurts me hearing na hindi niya tinapon ang mga gamit ni Dorothy. Yun kasi ang sabi niya, itatapon nga raw niya tapos ngayon nasa basement lang. Ibig sabihin umaasa ka pang babalikan niya mga gamit niya? Malungkot na sabi ko. Hindi niya narinig ang sinabi kong yun dahil biglang may tumawag sa kanya sa phone. Bigla tuloy ako nawala ng gana. Napapaisip na baka nga mahal pa ni Connor si Dorothy at kaya lang niya ako minamahal ay para maibsan ang kalungkutan na natamo niya sa asawa. Ayokong lumabas na ganitong namumulang mata. Hindi ko pwedeng aminin kay Connor ang dahilan na pag-iyak ko ngayon. Nagsaselos ako sa asawa niya which is wala naman akong karapatan. Inayos ko na lamang ang mga gamit na pinamili niya sa akin. Lumabas lang ako ng kwarto na makatulog na siya. Hindi sa nagiging demanding ako pero big deal talaga sa akin ang ginawa niyang pag-keep sa mga gamit ng dating asawa. Mga 4 PM na ako tumabi sa kanya at naiga. Nang makahiga na ako'y sinabayan niyang niyakap ako. Masama ang loob ko kaya pumihit ako patalikod sa kanya. Nakayakap pa rin siya sa akin hanggang sa makatulog na ako. Kinagabihan, nagising ako na wala na si Connor sa akin tabi. Agad akong bumaba upang itanong siya sa mga katulong kung ano-ano na kasing pumapasok sa isip ko. Feeling ko may mali siyang ginagawa kapag wala siya sa tabi ko. Nandun po siya, Ma'am Bianca. Naliligo po sa pool. Turo ng katulong sa akin. Ah, ganun po ba? Kumain na po ba siya? Hindi pa po. Hihintayin ka raw po niyang magising para sabay na raw po kayo. Sabihan ko nga raw po siya kapag gising na po kayo. Ay, huwag niyo po muna siyang tawagin. Samahan niyo muna po ako sa basement. Naisip kong i-check ang mga gamit ni Dr. Dorothy. Nagpasama ako sa isang katulong upang kunin ang isang damit. Damit na pantulog ni Dr. Dorothy. Yun yung may design na leopard at dito ko mapapatunayan kung mahal ba talaga ako ni Connor. Ma'am, ano po ba kasing kukunin niyo dito? Mga gamit po ito ni Dr. Dorothy. Nag-aalalang sabi ng kasambahay. Alam ko manang, may kukunin lang ako at pagkatapos ay aalis na kaagad tayo. Paniniguro ko sa kanya. Pumasok kami sa loob at totoo nga nandito ang mga gamit ni Dorothy. Agad kong hinanap ang nasabing 90s at nakita ko naman yun kaagad dahil hawak ko na ito noong nakaraan at basta ko na lamang pinasok sa itim na bag. Okay na, tara na. Minalumbon kong damit at pinipit sa kilikili ko. Niyaya ko nang lumabas ang nasabing kasambahay. Dali-dali kong umakyat ng kwarto tinago ang damit at plano ko'y mamaya ko ito susuotin. Sakto nang pumasok si Connor sa kwarto. Basang-basa ang buhok nito at tanging boxer shorts lamang ang suot at may nakasampay na tuwalya sa balikat. Babe, gising ka na pala. Magsashower lang ako tapos magdi-dinner na tayo. Sige, tipid na sagot ko. Pumasok na siya sa banyo at naligo. Ako naman ay naiwan sa may kamang tulala. Ang lalaking to, ikakamatay ko ata kapag nawala siya sa buhay ko. Hindi ko akalain na magkakaganito ako pagdating sa pag-ibig. Feeling ko mas mahal ko siya kaysa sa mahal niya ako. Ewan ko, palibhasay number 2 lang ako kaya napapraning ako. Ano ka ba Bianca? Paraning ka na nga ata talaga. Nagkakaganyan ka? Nagsaselos ka? Pinagdududahan mong pagmamahal niya sa'yo? Sa lahat ng mga babae ikaw na nga pinagpala. Biruin mo sa lahat ng kabit, ikaw ang may basbas mula sa asawa niya? Siguro rin naman wala nang pakialam yan si Dorothy kay Connor dahil may hari na siya. At nangako rin naman siya sa'yo si Connor na pipirmahan na niyang divorce paper ah. Ano pang ini-emote-emote mo dyan? Sermon ng konsensya ko sa akin. Matapos na magbihis ni Connor ay sabay na kaming bumaba para kumain. Doon nagantay ng bagong lutong pagkain. Naupo kami't pinagsilbihan kami ng 3 sa kanyang mga kasambahay. Habang kumakain kami minilabas siyang kulay itim na card at binigay yun sa akin. Ano to? Tanong ko. A card, a Mastercard worth 5 million pesos. Sabi niya habang patuloy pa rin sa pagkain. Ako naman ay parang nasamid. 5 million? Pag-uulit ko. You mean, ang laman ng card na to ay nagkakahalaga ng 5 million? Sure ka? Binibigyan mo ko nito? Yes, para mabili mong lahat ng gusto mo. Next month, limitless na yan. Hindi kasi ako sure kung ano pa ang gusto mong bilhin, kaya naisip kong bigyan kita ng ganyan. Pero okay lang sa akin kahit hindi mo na ako bigyan ng ganito. Hindi naman itong gusto ko. Nagtahimik siya sandali. Kung ganun, anong gusto mo? Seryosong pagkakatanong niya sa akin. Ikaw? Sobrang cheesy ng sagot ko to the point na kahit ako'y nahiya na sa kaluntaran ko. But you already have me? Oo nga, basta masaya ako araw-araw, ako rin naman.
Pero masasaya ako kapag tinanggap mong card na to. Pilit niyang binibigay ang nasabing black card kaya sino pa ba naman ako para mag-inarte. Malamang bilyonaryong BF ko kaya talagang magiging sugar baby ako. After namin kumain na nagkwentuhan lang kami saglit at pumasok na sa kwarto. Niyaya niya ako manood ng movie kaya umuo naman ako. Kahit anong movie pa yan, go na go ako. Nauna siyang mahiga sa kama. Nagpaalam ako na maliligo muna habang naghahanap siya ng panonoorin namin. Sa banyo, naligo talaga ako ng bongga, kinaskas ang bawat singit at inahit ang dapat ahitin. Alam ko na kasing ending niyan, kunwari lang yan nood-nood ng TV na yan. Siyempre si Connor pa ba? Tsak na may kapalitang mga nirigalo niya sa akin. Pagkatapos kong maligo'y sinuot ko ng damit na pantulog na kinuha ko sa basement. Ang leopard 90s ni Dr. Dorothy. Gusto ko lang makita ang magiging reaksyon ni Connor kapag nakita niyang suot ko ang damit ng asawa niya. And to surprise him, lumabas ako na naka-robe. Mamaya niya makikita kapag dumako na kami sa mainit na eksena. Tinabihan ko siya sa kama, tinilang kumot. Siya naman ay nagumpisang i-play ang napili niyang movie. Horror movie pa lang panonoorin namin at hindi ako fan noon. Habang nanonood kami ng movie ay naisip ko maglaro na lang sa phone ko ng Burger Madness. At Diyos ko dahi, alam ko namang may mangyayari sa amin ngayon pero hindi ko in-expect na ganitong kadali. Wala pang 10 minutes yung panonood niya ng movie ay naglulumikot ng kamay niya. Nakatingin siya sa TV pero ibang nilalandas na kamay niya. Ayoko na manood, hindi ka naman nanonood eh. Sabi pa niya gamit ang paus na boses. Magtalik na lang tayo, yaya niya pa sa akin. Diyos ko, ang CEO na ito ay wala lang kahilig-hilig sa kama. Ewan ko kung ganito rin siya sa asawa niya. Wala na, hindi na ako nakapag-concentrate sa paglalaro. Sumuot na kasi sa ilalim ng kumot, hinubad ang aking tibak at nagmukbang na ng tahong. Ilalapag ko na sana ang sipi ko na bigla ako makatanggap ng messages mula kay Dr. Dorothy. Bianca, pwede ba tayong mag-usap? Text niya sa akin, bigla akong kinabahan kaya dali-dali kong binura yung messages niya. Inedit ko rin yung name niya sa contacts at ginawa kong Madam CEO. Buti na lang talaga'y busy si Connor sa ilalim ng kumot at hindi niya nakita ang pagka-busy ko sa phone. Ilang sandali pa hinawi na ni Connor ang suot kong robe kaya dali-dali kong binitawan ang sipi ko. Naging busy si Connor sa leeg ko. Hindi ko magawang enjoyin ang ginagawa niya dahil tumatawag naman ngayon sa Dr. Dorothy. Kinasal ko yung tawag na yun at saka hinarap ang gigil na si Connor. It's Dorothy's dress, right? Puna niya sa suot ko. Oo. Inaasahan kong magagalit siya sa akin pero hindi. Hindi ko siya nakitaan ng inis o pagkadismaya. Mas bagay sa'yo, mas nakakaakit at mas nakakagigil. Totoo? Hindi ka galit na pinakialaman ko yung gamit niya? Of course not. Bakit naman? Damit lang yan. Pero mas importante sa akin kung sinong may suot niyan ngayon. Alright, finish na. Winner na talaga ako sa puso niya. Tanggalin ng lahat ng pag-overthink dahil ako na talagang nagmamay-ari sa puso ng CEO. Again, what happened between with this king-size bed was so hot and erotic. Ungol lang ako ng ungol hanggang sa pagtingin-tingin ko sa sipi ko'y nasagot ko na palang tawag ni Dr. Dorothy. Meaning narinig niya ang buong pagtatalik namin ng asawa niya. Ang palitan namin ng ungol at tunog ng kasalanan na aming ginagawa. Sana okay lang sa kanya, sa isip-isip ko. Ano ang gagawin ni Dorothy ngayong nalaman niyang hindi sumunod si Bianca sa napag-usapan nilang lalayo si Bianca kay Connor? Anong mangyayari ngayon na dinig ni Dorothy ang pagninig ni Bianca at Connor? Magamit kaya ito ni Dorothy para muling sirain si Bianca? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.